Talisay, Cebu, isang lungsod na may halong kasaysayan at modernisasyon. Sa araw, puno ito ng ingay ng mga sasakyan, tawanan ng mga estudyante at huni ng mga ibon mula sa mga punong nakatanim sa gilid ng kalsada. Ngunit pagsapit ng gabi, lalo na sa mga liblib na bahagi ng lungsod, doon sa mga barangay na malayo sa ilaw ng syudad, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot. Noong Pebrero 2023, nagsimulang kumalat ang mga balita tungkol sa isang manananggal na namataan umano sa isang barangay sa Talisay. Unay mga bulong lang ng mga kapitbahay, mga aninong lumilipad, mga pakpak na tila paniki at buntis na nakaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib tuwing hating gabi. Pero kalaunan, lumobo ang usap-usapan at naging laman ng balita. Isa sa mga nakaranas ng kakaiba ay si Lisa, isang dalagang nagbuntis ng maaga. Nakatira siya sa lumang bahay ng kanyang lola na sa gilid ng kakahuyan. Sa unang tingin, payapa ang kanilang paligid. Ngunit pagsapit ng alas 10 ng gabi, nagsisimula ng tumahimik ang mga aso. Isang katahimikan na kabaliktaran ng normal nilang pagkahol. Isang gabi habang nakahiga si Lisa, narinig niya ang tiktik mula sa labas ng kanilang bintana. Hindi iyon ordinaryong tunog ng kuliglig o tuko. Para bang may kung anong nilalang na bumubulong paunti-unti at palapit ng palapit. Lumapit si Lisa sa bintana, madilim ang paligid. Tanging liwanag ng lampara ang nagsilbing ilaw sa kanyang silid. Sa labas, nakita niya ang hugis ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi ang damit at tila nakatingin mismo sa kanya. "Lola!" pabulong niyang tawag. Nang dumating ang kanyang lola, sabay nilang nasilayan ang anino sa bubong. Ang nilalang ay dahan-dahang tumuwid ng katawan at doon nila nakita ang nakakakilabot na itsura. Kalahating katawan lamang, may malalaking pakpak na parang paniki at nakabitin ang mga bituka na naglalawit mula sa kanyang tiyan. "Manananggal!" bulalas ng kanyang lola. Agad nilang isinara ang bintana at isinaboy ang asin at bawang sa paligid. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Ang mga kapitbahay ni Lisa ay nagpulong sa barangay hall. Ang ilan ay takot na takot, habang ang iba na may nagbibiruan lang. Iniisip na katang-isip lang ito. Pero para kay Lisa at sa kanyang lola, totoo ang nakita nila. "Hindi ako nagbibiro," mariing pahayag ni Lisa. "Nakita ko mismo ang kalahating katawan niya. Nakatingin sa akin. Kung hindi dahil sa bawang, baka wala na ako at ang dinadala ko." Pinatawag ng kapitan si Mang Tunyo, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Kilala siya sa paggamit ng mga orasyon at halamang gamot para labanan ang masasamang espiritu. Ayon kay Mang Tunyo, "Kapag naririnig ninyo ang tiktik, ibig sabihin ay malayo pa ang nilalang. Kapag mahina, ibig sabihin malapit na siya. At kapag nasa bubungan na, handa na kayong sakmalin ito. Ang manananggal ay mahilig sa laman loob ng sanggol at buntis." Nagdesisyon ang mga taga-barangay na magbantay sa gabi. Nagtanim sila ng bawang sa paligid ng mga bahay, naglagay ng asin sa mga bintana at naghanda ng mga buntot pagi, itak at baril. Ngunit higit sa lahat, sila'y umasa sa gabay ni Mang Tunyo. "Hindi sapat ang takot," sabi niya. "Kailangan nating ipakita na handa tayong lumaban." Si Rico, isang binatang tricycle driver, ang isa sa mga nagboluntaryong magbantay. Matagal na niyang nililigawan si Lisa at handa siyang ipagtanggol ito kahit anong mangyari. Dumating ang ikatlong gabi, tahimik ang paligid. Ang mga kalalakihan ng barangay ay nakaabang sa labas ng bahay ni Lisa. May dalang lampara, itak at asin. Alas 12 ng gabi, muling narinig nila ang tunog ng tiktik. Bigla nilang nakita ang isang anino na dumadapo sa bubong.
Napakalaki ng pakpak nito at kumaluskos ang mga kukusayero. Nang sinilayan ng lampara, bumungad ang nakakatindig balahibong muka ng manananggal. Maputla, may matatalas na ngipin at mga matang pula na nagliliyab. "Ngayon na!" sigaw ni Mang Tonyo. Sabay-sabay nilang isinaboy ang asin at bawang. Nagsisigaw ang manananggal, halos pumutok ang tinga nila sa lakas ng tinig nito. Lumipad ito palayo, ngunit nakita nilang tumulo ang dugo mula sa kanyang katawan. Ito ay nasugatan. Alam ng lahat na kapag ang kalahating katawan ng manananggal ay hindi makabalik bago sumikat ang araw, mamamatay ito. Kaya't agad silang naghanap. Hinanap nila ang pugot na katawan nito. Pinangunahan ni Rico at Mang Tonyo ang grupo. Sumunod sila sa mga bakas ng dugo papunta sa kakahuyan. Doon nila natagpuan kalahating katawan nito, nakahiga sa dumuhan, nakabalot ng lumot. "Buhusan ng asin," utos ni Mang Tonyo. Agad nilang ginawa iyon. Nang dumating ang manananggal upang magbalik, nagngangalit itong lumapit, ngunit hindi na niya makaikabit ang kanyang katawan. Nagsisigaw siya, humahagulgol, bago tuluyang bumagsak sa lupa at naging abo. Kinabukasan, payapa ang buong barangay. Walang nawala, walang nasaktan, ngunit ang takot ay nanatili. Para kay Lisa, isang himala na nakaligtas siya at ang kanyang dinadala. Ang kanyang anak ay ipinanganak makalipas ang ilang buwan. Malusog, walang kahit anong kapintasan. Ang mga tao sa barangay ay muling bumalik sa normal. Ngunit tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid, palihim pa rin nilang naalala ang mga aninong lumilipad, ang tunog ng tiktik at ang matinding takot na dala ng gabing iyon. Minsan kapag dumaraan si Rico sa tabing dagat ng Talisay, nakikita niya ang malalayong anino ng mga ibon. Ngunit sa kanyang puso, laging may kaba dahil kahit natalo nila ang isang manananggal, alam niyang hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa buong Visayas, patuloy ang mga ulat ng kakaibang tunog, mga aninong lumilipad at mga buntis na nagigising sa gitna ng gabi. At sa bawat pag-ikot ng buwan, nanatili ang tanong, iisa lang ba ang manananggal o marami sila nag-aabang ng susunod na biktima?